Welcome sa programang Usapang KKK, Kalusugan, Kagalingan, at Kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa 0922-875-2899, 0925-896-1689, at 0917-810-6169. Para po sa may mga YouTube at Facebook, pwede nyo pong hanapin si Dr. Type nyo lang po ang Dr. Irene Lim. Gandang hapon po. Magandang hapon po sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyo pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. And when you lose your health, you will lose everything. And paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Pwede nyo pong i-search dyan yung mga na-miss out nyo pong episode. Para ho sa ating announcement, makiagaw na po kayo. So habang may stock tayo, yung atin pong anti-aging and whitening soap, available po sa Shopee. Look for IV anti-aging and whitening soap. So, syempre anti-aging, nakakabanat po, nakakaleso ng mga wrinkles, nakakalift ho ng skin. And yung whitening soap, syempre nakakaputi. Lagi plus factor ang mas maputi. And hindi siya nakakadry ng skin and hindi nyo kailangang stay ng matagal. But of course, kung mas matyaga kayong tagalan yung whitening soap, mas lalo kayong puputi. Sa mga hindi marunong mag-Shopee, send us your name, complete address, and cellphone number. Kami mag-o-order sa Shopee para sa inyo. And gawin nyo na itong pang-regalo sa sarili ninyo. Very affordable po. Huwag nyo gamitan ng harsh bacterial soap o antimicrobial soap ang inyong skin. So, gamitan nyo ng espesyal na sabon. So, gamitan nyo ng ating anti-aging and whitening soap. Siyempre lahat ng cells natin may consciousness. So, pag alam niya inaalagaan nyo siya, ang skin niya, siyempre babalikan naman tayo niya ng good health. Alam ng ating cells kung sinisira natin yung katawan natin or inaalagaan natin siya. Siyempre may balik yan. So, ang balik niyan, siyempre maganda rin, good health. Pwede pa rin kayong magkaroon ng free check-up if you bring a friend. And yung atin promo package, yung atin anti-aging protocol, so nakakabata, nakakaganda, nakakalakas. So, buy 5 session plus 1 free. So, 5 plus 1 ang ating promo package para dyan. Now is the right time para mag-anti-aging protocol. Hindi yung pagka-ugod-ugod na kayo. So, syempre anti-aging, hindi lang sa looks. Pag bumata ang cells natin, syempre pati function niya, babata din. So, yung mga dati hirap na kayong lumakad, makakalakad kayo uli ng malayo. So, nang hindi nangangawit ang binti ninyo at hindi kayo hinihingal. Hindi nabibili ang age. So, hanggat kaya nyo yung i-cell repair at i-reverse, if there is a way, gawin nyo po. So, and also yung atin promo package sa detox, buy 2 plus 1. So, if you buy 2 detox, ang free nyo vector scan or 1-day blood cleansing. Or if you buy 1 detox, 1-day blood cleansing, ang libre nyo vector scan. And yung atin high-dose vitamin remains open and extended. Samantalahin na habang bukas pa. Kayaan po, may antimicrobial and anti-cancer effect. So nakakaganda, nakakalakas, nakakapino ng skin. And also, yung mga nagkikimo and radiation, so pwede kayong mag-high-dose vitamin C to alleviate symptoms of pagsusuka, panghihina, and also paglagas ng buhok. At kung hindi pa naman kayo nakakapag-chemo and radiation, why don't you consider doing high-dose vitamin C first? So yan po, wala pa side effect. And meron kaming ibang protocol pa for cancer. And we will educate you on the do's and don'ts sa may cancer. And also, pati gamat ng cancer matatanggal. So, it will prevent recurrence and metastasis. Hindi uulit. Pagka kasi hindi tinatanggal ang root cause, so
babalik at babalik po yan. Chemo, radiation, immunotherapy, operation will not remove the root cause. So, pabalik-balik lamang po yan. Yung atin hong high-dose vitamin C, ginagamit na ho yan sa US, sa hospitals. Yung atin hong vector scan, so more than 90% ho ang accuracy, wala hong radiation, Russian technology po ito. It catches the body before the onset of diseases, and wala pa ho kayong simptomas, hindi pa ho, or normal pa ho yung mga blood test ninyo, sasabihin na ho ni vector scan. And also, yung hindi ho subjective ang result. Vector scan ho mismo ang magbabasa, hindi ho base sa opinion nagbabasa or interpretation. And you can easily get the result after ho natin basahin yan. And lalo na ho sa may mga lahi ng cancer, syempre ho takot kayo kung kayo ang susunod na magkaka-cancer. Malalaman na ho natin ahead, may time pa ho tayo para tanggalin yan. And yung may mga lahi ho ng stroke and heart attack, so makikita na ho natin kung barado ang circulation. And yung may mga gallstone, kidney stone, yung ayaw ho ng opera, yung may cancer, yung barado ang puso, yung may mga fatty liver, yung may liver cirrhosis, yung may CKD, dinadialysis, matataas po ang creatinine at ayaw madialysis, at yung dinadialysis po, huwag niyong hintayin na dumating ho kayo doon sa dulo, which is isa-isa hong nawawala ang pasyente. Kasi ho, pag tumaas ang creatinine ninyo, 75% of the kidney or more is already damaged. And doing dialysis will not arrest yung further deterioration ng kidney ninyo. Ipinaglilinis lang ho kayo ng kidney. But darating ho kayo sa time na wala na ho, 100% na po ang sira. By doing our protocol, mast cell repair ho, or may protocol po kami dyan na hindi ho kayo aabot sa 100% damage. And even if you choose kidney transplant, ang kapalit ho kasi, bukod sa mahirap pong maghanap ng donor, magastos ho yung opera, ang masakit ho kasi doon, kahit ilang beses ho kayong magpa-kidney transplant, kung ang root cause ho, kung ano ang sumira sa kidney ninyo, halimbawa ho, diabetes, kahit ilang beses ho kayong magpa-kidney transplant, kung yung sugar niyo ho, hindi niyo maipapasok sa normal, sisirain din ho uli ng diabetes ang bago nyong kidney. Baka po hindi niyo alam yun. So, ang number one important ho dyan sa amin dito, hinahanap po namin kung ano ang nakasira ng kidney. Iaayos po yun para hindi na ho further masira pa ang kidney. So, isa ho yun sa very important. And another thing, ang mga na-kidney transplant ho, inaano po yan, pinaiinom yun ho yan ng immunosuppressant lifetime. Isipin nyo pa, nagpapalakas nga ho tayo ng resistensya, baliktad naman ho, iinom kayo ng pangbagsak ng immune system. Why? Para ho maiwasan yung pagre-reject ng i-transplant sa inyong kidney. O edi para ho kayo yung may AIDS na pasyente na maubuhan lang ng kapwa, kayo na yung may sakit. So, wala ho kayong puntahan. Masisira ang uli ang kidney kung hindi ma-arrest yung root cause. Iinom ho kayo ng immunosuppressant lifetime. So, ayun, madali na ho kayong mahawa sa kahit na ano pa hong sakit. Which is kadalasan, hindi alam ng pasyente yan bago siya sumubo sa kidney transplant. O yung iba, sige lang ang dialysis. Anyway, sasabihin, andyan naman may kidney transplant naman may kapatid naman ako or pinsan, relative na compatible sa akin para mag-donate ng kidney. No, mali po. No? So, isipin yung dalawang disadvantage na yun na sinasabi ko sa inyo. So, habang hindi pa ho totally shut down ang kidney nyo, so pumunta na ho kayo sa amin. But we are not promising na it is a magic. No? It is also a process. No? So, ano rin ho yun? So, matagal-tagal din. Pero papunta ho kayo sa improvement. Hindi ho kayo papunta sa further deterioration. So, una ho, i-arrest muna yung further deterioration and later on ho, ayun, i-rehabilitate natin yung creatinine ninyo. No? Okay. Proseso din po. And, so, lahat ho ng protocol, pati sa may cancer, barado ang puso, lahat ho yan may protocol tayo. Huwag lamang ho, fracture and anatomical problem. Yan ho ang hindi namin kayang gamutin sa clinic. Makiagaw na po kayo at i-promo package nyo na po ang ating
buy 2+1 sa detox, anti-aging protocol 5+1, and discounted hong high-dose vitamin C. Habang bukas pa po, i-prepaid nyo na po nang hindi na ho kayo mapagsarahan ng promo. Daig ho ng maagap ang masipag. So, ayan. And ang atin pong tatalakayin sa hapong ito ay tungkol ho sa heart failure. Specifically, congestive heart failure. So, pag sinabi niyo hong congestive heart failure, ibig sabihin sira na yung heart muscle. So, pag sira na ho ang heart muscle, hindi na ho yan makakapump ng blood as it should. So, nagbi-build up ho ang fluid sa body tissues. Nagkakaroon ho ng mga manas-manas ang pasyente sa legs, sa iba pa hong part. And pwede ho yan mag-cause ng symptoms tulad ng kapos ng hininga, shortness of breath, sisinghap-singhap ho ang may CHF, swelling ng legs, and fatigue. Lalakad lang ho yan ng ilang steps, hingal na po. And kailangan ho ng lifestyle change, siyempre ho, medications, and kung kinakailangan hong some medical procedure, kailangan ho talagang magpa-doktor. And ano ho ba ang mga nakakasira ng puso? So, hindi lang ho heart muscle, pati valve ng heart nasisira. So, isa ho is coronary artery disease. So, isa ho yan sa common na nagkakos ng heart failure. Sirang puso. In short ho, bara sa puso. Pagka ho nag-narrow yan, or kumapal ho yung plaque, build up sa gilid, syempre ho, magre-reduce ang blood flow to the heart. So, ayan ho, it may lead to heart muscle damage and weakening over time. Syempre ho, barado, may ischemia, lagi hong kulang ang supply sa puso ng dugo. Dala ho ng dugo ang oxygen and nutrition. So, kaya ho later, masisira ho yung puso kasi ho, kailangan niya hong mag-pump harder. Lalakasan niya ho yung pump Kaso ho, kahit anong lakas niya, wala na hong puwersa. So, kaya niya ho nilalakasan yung pump. Bakit? Kasi gusto niya ng enough blood flow. Kaso ho, yung kada pump niya, wala na hong lakas, wala ng potency. Kaya ang lakas-lakas na ho ng pump niya, yung blood ho, hindi naman din enough yung pumapasok sa puso. And another is high blood pressure. So, siyempre ho, mauuna kayong mag-high blood bago ho mapunta sa bara sa puso. Of course, pag masikip ho yung ugat natin, mai-strain din ho yung heart muscle. Kasi nga ho, lalakasan niya yung pump and bibilisan niya yung pump. Ito hong increase na workload nito sa puso. Makaka-weaken ho ito ng pumping ability ng puso. So di ho ba, ayan, masikip yung ugat kasi high blood. Gagawin ho ng puso, lalakasan niya yung pump niya. So, di ho ba pag nagbabarbell tayo, lumalaki yung muscle natin sa braso. So, ganun din ho yung heart. Pag nilalakasan niya ho at overwork ang heart, lalaki ho yung heart muscle. So, pag nag-enlarge ho yung heart, mabigat na ho siya. So, isipin niyo ho yung obese, tapos so, nagja-jogging. Hindi ho pwede yun. Kasi ho, yung tuhod, binabagsakan nyo ng napakabigat na weight ninyo, masisira po. Ganun din po yung heart muscle. Ang laki-laki niya na, pumepersa ho siyang mag-pump harder, masisira ho yung heart muscle, pati valve ng puso. Mauuwi ho yan sa heart failure, sirang puso. Wherein later on, hindi na ho yan makaka-pump. So, syempre ho, kasunod na dyan, ang magmamalfunction na ho ang heart valves, such as magkakaroon na ho yung aortic stenosis, kikipot na ho yung aortic valve or mitral valve, magba-backflow na ho. Yun ho yung pag nag-stethoscope kami, nag-auscultate kami, nakakarinig ho kami ng murmur sa stethoscope. Yun ho nagtunog ng backflow. Pag ho nag-forward ang dugo, dapat walang backward, puro forward lang. At kung hindi ho sira ang valve ng puso, hindi naman ho makaka-move backward yung blood. Kaya ho nakaka-move backward kasi ho, kumbaga yung pinto o yung valve sira na ho, babalik. So yan ho, naririnig ho yan sa stethoscope ng doktor. Cardiomyopathy. So, sakit ho ito sa heart muscle. Kakaroon ho ng enlargement yung mga heart chamber. So, ang puso ho, may 4 na chamber. Left and right ventricle and auricle. So, 4 ho yan. May mga valve ho dyan in between. So, kada isang chamber may valve.
So, yung valve yan, pag pumasok ng blood, dapat hindi na ho babalik kung intact yung valve. Pero kung hindi intact yung valve, magbabackflow po. So, kaya lang ho, kung may infection or sakit, ayan, it will weaken the heart muscle, pati ho heart valve. Magkakaroon ho ng hypertrophic cardiomyopathy. Kakapal ho yung heart muscle. Siyempre ho, magkakaroon ho ng stiffening ng heart muscle, titigas ho pag kumapal. At itong condition na to, siyempre makaka-impair ho yan sa flexibility or heart's ability to pump blood effectively, leading to heart failure. Ganyan ho ang cardiomyopathy. Sakit ng heart muscle. Kakapal, titigas, mare-restrict ho yung pumping ability ng blood effectively. Congenital heart defect, ayan, yung mga katulad ho nito ang sinasabi ko na anatomical problem na hindi ho namin kayang gamutin. Yung mga inborn po na may mga septal defect wherein may butas ho ang walls ng puso. Hindi ho natin kayang gamot. Operasyon ho talaga to. Nakaka-disrupt ho ito ng normal heart function. Of course, infection, myocarditis, inflammation ng heart muscle, or endocarditis, inflammation ng inner lining ng heart. Madadamage ho yung heart muscle and mai-impair ang ability niya to pump blood effectively. Isa ho sa magandang example sa infection is what? Pneumonia ho. Sa mga binanggit ho natin, baradong puso, hypertension, cardiomyopathy, heart valve disorder. Alin ho ang pinakamabilis sumira ng puso? Pneumonia. Sa pneumonia ho, pagka tumawid ho yung bacteria and virus galing sa lungs papuntang puso, so magkakaroon ho ng myocarditis or endocarditis ang pasyente. So, masisira ho yung heart muscle. Ang itatagal ho niyan 3 araw lang. So, babagsak ho ang oxygen kasi sira na ho ang puso. Hindi na ho makapump properly ang puso. And sasabihin ko uli sa inyo ang pattern. Pag inadmit ho ang pasyente na sisinghap-singhap na lamang po ng hinga, i-intubate ho yan. So kahit na ho in-intubate na yan, kung hindi nyo ma-arrest agad yung pneumonia, ayun ho, tuloy-tuloy po yan. Unang sisirain, puso. Pagdating ho ng hapon, wala na hong ihi ang pasyente. Pumasok na ho sa kidney. The next day po, pasok na ho sa brain. So, makokomatose na ho ang pasyente. Then, di na kayo kilala. And sa susunod na araw, 3 araw, sepsis na ho. Systemic infection of the blood. And malalaman nyo ho kung nagsasepsis, bumabagsak po ang blood pressure. Pababa ho ng pababa hanggang sa wala na hong BP ang pasyente. Kaya yung mga nadadiagnose ho namin dito na may walking pneumonia, na hindi ho naniniwala at hindi nagpapagamot, nasa huli ho ang pagsisisi. So, sabi ko nga sa inyo, kabatso ni IB, nagbidyoke pa ho ngayon, kinaumagahan, naghihingalo po, tinakbo sa ospital, pero namatay din ho. Ang hindi ko alam kung dead on arrival or nakarating pa ng ospital. Pero ho, ang resulta talaga, namatay ho. Akalain mo yun, nagbibidyoke the day before, the next day namatay. Ganun ho. Kinakwento ko sa inyo para malaman nyo. Kasi itong mga bagay-bagay na to, hindi nyo ho ito alam kung walang magkukwento sa inyo tulad ng isang doktor. Kami ho, marami na kaming nakitang namatay ho sa pneumonia. Mas marami ho namamatay sa walking pneumonia. Kasi ho, late na bago magpa-check up sa doktor. Mas mabuti pa ho yung may symptoms kayo kasi naaagaran ho na gamutin. So yan ho ang pinakamabilis mag-cause ng heart failure, pneumonia. Kaya nung time ho kami nagpa-promo sa free check-up, kaya ho ko imbita, gusto ko yung mga tao magpa-check up na ng magpa-check up ho, lalo na yung mga elderly at diabetic kasi yan ho ang mas high risk na magkaroon ho ng walking pneumonia and mag-end up ho, ang ikamamatay nung may pneumonia ho, sepsis and heart failure. Yun ang ikamamatay. And pagka ho kasi yung tao nag-develop ng pneumonia, yung infection ho, siyempre magkukos ng inflammation ho yun sa lungs. Specifically ho, pag sinabi mong pneumonia, doon ho mismo sa dulo, sa air sac o alveoli. Mag-perform ho yan ng fluid build-up sa lungs, ayan, making it harder for oxygen to enter the bloodstream.
Siyempre ho. And as a result, yung puso ho has to pump harder to try to compensate para ho doon sa bagsak ng oxygen level. And kailangan ho kasi mag-maintain ng adequate circulation throughout the body. So, lalo na ho, yung taong may pre-existing heart condition or weakened heart muscle, ayun ho, mas mabilis ho talaga mag-heart failure. So, yan naman ho treatable. Naririnig ho yan sa auscultation. And I would like to advise, wag ho kayong umasa sa chest x-ray. So, marami na hong pinatay si chest x-ray regarding pneumonia because mababa ho ang accuracy. Ang pinaka-the best ho dyan, auscultation. Kung magaling mag-auscultate ang doktor at kung nag-o-auscultate ang doktor. Maraming hindi nag-o-auscultate, lalo na kung hindi niya linya. Halimbawa, gastro siya or nephrologist siya, kidney siya, o di ba? Yung iba ho, doon lang. Sabihin niya, hindi ko naman hawak yung heart. O problema yan ng pulmo. So, doon ho kayo malalagot. Ginawa na kayo ng doktor, di naman ho kayo na-auscultate. So, treatable ho yan if we catch it early. So, check up ho, yun ang pinaka-first step na dapat ninyong gawin na aagapan ho natin para hindi ho kayo mauwi sa heart failure. Ivy? Para po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0922-875-2899. Tanong ni 2893. Good PM, Doktora. Can I advise me na? Okay, so ibig nyo sigurong sabihin may erectile dysfunction kayo, no? So, ang una nyo dapat i-check is sugar. So, malamang ho, baka may diabetes kayo, hindi nyo alam. Kasi ho, sa simula, wala naman ho symptoms ang may diabetes. So, pag mataas ho ang sugar, syempre ho, yung circulation, hindi maganda. No? So, yan ho ang nakaka-cause ng erectile dysfunction. Pero yan naman ho, pagka nagagamot or na ipapasok sa sugar, na-reverse pa naman po yan. Hanggat hindi pa ho sira yung mga ugat nyo dyan, yung nerves for sensation. Kaya nga ho, dapat din dyan ina-address, ginagamot. Yung laser machine ho namin dito, nakaka-improve ho yan ng ganyang problema. Pero ho, syempre first step, punta ho muna kayo sa amin para ho ma-check up. Malaman natin kung ano talaga ang problema, no? So, wala na ho tayong oras. Mangyari po lamang na kayong magpalista kung kayo magpapa-check up. So, Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street, Corner Kalayaan Avenue, Makati City. So, ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday, and even holidays. Kailangan lamang ho magpalista kayo ahead. Ay, yung mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para huma-auscultate namin ang likod ninyo. Maagapan ho kung kayo ay may walking pneumonia since wala nga hong simptomas. And sabayan nyo na ho ng pagpapavector scan, detoxification and blood cleansing program kasi yan hong procedure na yan ang mag-a-address sa root cause ng halos lahat ng sakit. And samantalahin nyo ho habang open pa po yung promo package namin sa detox. Buy 2 plus 1. If you buy 2 detox, free nyo ho isang blood cleansing or vector scan. Or if you buy 1 detox and 1 blood cleansing, ang free nyo ho, vector scan. Yung anti-aging protocol ho, pampabata, pampalakas, pampaganda. So, naka-promo ho tayo dyan ng 5 plus 1. By 5 session, free ho ang 1 session. And yung atin hong high-dose vitamin C, which is discounted. Yung detox protocol, yung atin hong, yung promo package natin sa detox, anti-aging, 5 plus 1, and discounted high-dose vitamin C, i-prepaid nyo na po habang bukas pa po, para hindi na kayo mapagsarhan. Wala hong expiration kung kailan ho ang, kung kailan nyo gustong gamitin, and transferable ho yan
So meaning transferable po siya, no? So yung atin hong anti-aging soap and whitening soap, makiagaw na po kayo habang may stock po kami. Look for IV anti-aging and whitening soap, available ho sa Shopee. At para ho doon sa hindi marunong magbumili sa Shopee, send us your name, address, and cellphone number. I-order. Kami ho ang mag-o-order para sa inyo sa Shopee, no? Cash on delivery naman ho yan. Bayaran nyo na lang ho pagdating ng parcel sa inyo, no? And paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Ivy? Maraming salamat mga kapanali sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo pong muli kami bukas, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim, ako po si Ivy at sumayin niyo ang katotohanan. Salamat po.